guys, good morning. It's 8:40 in the morning here in Denmark. And you know what, guys? Honest is, I sleep a little bit and then I woke up 2 o'clock and then I cannot sleep. You know why, guys? Because my earphones here in my ears that I want to remove, they disturb me all the time. Making noise all the time. You know what it sounds already, right? Sounds like, make me like instead of I can sleep, I cannot sleep. And this house, guys, there's a special kind of sound that they install here. You know what they install? They install something sound that it sounds like there's a doorbell, a little bit sound of doorbell. That you're thinking that someone is there outside knocking the door. Yes. I cannot sleep every day. Why? Why they disturb me today? Last night. Yes. It because today is a time for my daughter. They give me time to see my daughter 2 times a month. But my time is, I didn't know that I have a time to my daughter. They need to disturb me in the evening time. So I can sleep longer daytime so I cannot see my daughter. But you know what? My daughter is important to me that I need to see her. Iba yung project nila, guys. Stressin ako ng stressin. Diba? Sasabihin nila kay Auntie Bibian, no? You know what, Bibian? Your pamangkin, she need more medication. And if she's gonna be okay, so she can come back here together with Janine. So we will give her time for Janine. But honest guys, ang laki-laki ng problema nila kapag nandito ako sa anak ko. Pero hindi nila naiintindihan na nandito ako sa anak ko dahil sa pakiusap ng anak ko, Ma'am, please stay. Stay with me. Diba? Nakikiusap siya na kung pwedeng magstay ako sa kanya. Ini-English ko, guys, tinatagalog para naiintindihan ng iba. Sa totoo lang, yung mga tao dito, hindi ko maintindihan kung anong pinanggagalaitin nila sa akin. Iniskandalo ang buhay ko mula BOC paulit-ulit hanggang ngayon. Pinipilit din tanggalin sa poder ko ang anak ko. Pinipilit din akong bigyan ng kaso na ako ay pabayang ina, nananakit na nanay, hindi ko inaasikaso ang nanay ko, ay ang anak ko, sorry. Pero sa totoo lang, kahit itanong nyo sa anak ko kung anong klaseng nanay ako, for sure sasabihin niya, you're my best mom, mama. I do my best, yes, para ang anak ko maging, alam mo yun, malakas siya. Kahit na pinipilit akong patayin sa stress, guys, yes. Pinipilit ko na maging strong. Umuwi ako ng Pilipinas dahil sinundo ako ni Auntie Bibing, yes, para gumaling. Dahil kapag bit-bit ko ang doctor certificate na yun, mayroon akong ipapakita na lumabas ako ng Pilipinas na matino ang utak ko. Pero ang hindi matino, guys, alam mo kung ano? Kung paano nila ako bingihin. Ito, earphones na yan with camera. Kaya magtataka kayo kung bakit naglalakad ako, sinusundan ako ng mga Pilipino, sinusundan nila ako kung saan-saan. Na magtatanong, saan ang punta mo, Rogelia? Dito yan, mga Pilipinang ipokrita yan dito. Na kunwari, nagpipretend na hindi nila alam ang ginagawa nila sa akin. Dahil sikretong malupit, guys. Matinding sikretong malupit. Dahil ang kalaban ko, guys, dito, guys, gobyerno nila. Gamit ang mga tao kung paano ako istresin. Sa totoo lang, guys, hindi na sana ako babalik. Nung lumabas ako ng Pilipinas na nagkadipik ang aking utak dahil sa medicine na binigay nila sa akin, 6 tablets only every day ang natake ko. Ang rest of that is tinapon ko sa toilet, pinlush ko sa toilet bago ako masiraan ng bait. Pero alam mo, guys, kung ano yung plano ko talaga, I don't want to go back to this country. But, alam mo, nagising ako isang
umaga na kailangan kong balikan ang anak ko. Kailangan kong ipakita sa anak ko na bumalik ako para sa kanya. Hindi sa permanent, guys. Hindi sa Danish passport. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung hindi ako maging citizen sa country nila. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi rin ako citizen. Pero yung permanent na ino-apply ko na yun para sa anak ko, dahil kapag may Danish Danish anak ka, pwede ka mag-apply gamit ang pangalan niya. Pwede. Gagamitin mo yung pangalan mo under sa pangalan niya. Maaaprubahan yun. Pero pinagdadamutan nila ako. Pinagdadamutan nila ako, guys, pero yung bayad, guys, automatic, agad-agad, kinuha nila sa account ko. 4,820. Pero alam mo kung ano yung nakakapisting yawa, guys? Ang nakakapisting yawa, guys, kung paano nila ako i-stressin gamit tong pisting yawa. Kaya panawagan kay Sir Rapi Tulfo. Please, Sir Rapi Tulfo, Ma'am Jessica Suko, I need urgent help. Gusto ko pong lumabas ng countering itong buhay. Gusto ko pong makuha ang anak ko. Gusto kong tanungin ang anak ko kung sasama siya sa Pilipinas. At kung gusto niyang bumalik, pababalikin namin ng Denmark. Pero gusto ko ay magkaroon siya ng sariling desisyon kung ano ang desisyon niya sa buhay. Dahil sa totoo lang, guys, hindi sila fair para sa akin. Binibigyan nila ako ng chance na makita ko ang anak ko 2 times a month. Pretend, yes, they need to pretend that they are nice to my daughter. Give genuine chance to see to see her mom. But honest is, they want to kill me for stress. Diba? Nagsalita na ako, guys, after how many years. Alam mo kung bakit? Pinag-aralan ko kung ano yung pasikot-sikot ng style nila. Style bulok nga, guys. Style bulok. Kung sa patay, inaamag sa baho na umaalingasaw ang sarili nilang sikreto. Please, guys, share. Sana matulungan ako ng government sa Pilipinas. At sa kay Ma'am Sara Duterte, Ma'am, please help me. I need more assistance. Because I know if I ask help to embassy here in Europe, they still ignoring me. Yes. They ignore me, ma'am. And gusto ko magbayad sila. Magbayad sila kung paano nila binaboy ang pagkatao ko mula 2004 hanggang 2024 hanggang ngayon. Hindi nila ako tinitigilan. At gusto ko mag-search sila mula doon kung saan kami nag-umpisa. Kasi binabantayan pala nila ako dati pa. Ginagawang katawa-tawa na. At gusto kong malaman ang katotohanan dahil base sa mga natuklasan ko, alam mo yung palibot ng bahay namin may kamera eh. Pero ito kasi nilagyan ako dito ng tulog na tulog ako. Gamit yun si Mons. Gamit ang pamilya ng ex ko na si Mons at si Elsa na kanyang impactang kapatid. Yes. Sasabihin ko na yes. Pupunta yan dito, magpipretend yan, nawawala daw ang kanyang anak. Ay ang kanyang kapatid. At ang kotse daw ay nandoon sa Ohos. Pero sa totoo lang, kinuha nila ang kotse diyan, no? Sa sa Norlos. Tapos din-drive kung saan binalik din nila. Binalik din nila diyan. 'Di ba? Pero ang alam ko ay nasa runner si Mons. Nabokya ako. Si Mons kasi yung tipong taong hindi yung magsisinungaling. Mabubokya mo yan at mabubokya sa kasinungalingan. Pero nakikijoin din siya sa kaungaan ng mga pamilya niya. Ayun lang, guys, paki-share. Kailangan ko ng tulong, guys. Please share my video. At gusto kong humingi talaga sa gobyerno ng tulong.